Sa Belle's POV. Nang dahil sa nangyari, umalis na si Karina na umiiyak. May awa akong naramdaman pero naroon pa rin ang tuwa dahil sa wakas wala nang tatawag sa asawa ko ng Jake bukod sa akin. Hindi ko pwedeng itanggi na nagsiselos ako kasi totoo naman. Hindi ko gusto na may ibang tumatawag kay Jake. Pinaubaya ko na nga sa kanilang Karim. Nagpapasalamat din ako kay mommy dahil naisipan niyang gawin na dalawang pangalan ng anak niya. Sarap na sarap ako sa nilutong matamis na sinigang ng asawa ko, habang ang mukha ng asawa ko hindi ko mawari. Natatawa na lang ako dahil mukhang hindi niya kayang kainin ang kinakain ko. Nanonood kami ng TV nang bigla ko siyang tanungin. Jake ko, maganda ba yung babaeng bida? Tanong ko sa kanya. Maganda. Sagot niya sa akin kaya uminit kagad ang ulo ko, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko. What the F? Minumura mo ako? Galit na tanong ko sa kanya. No babe, nagulat lang ako kasi bigla mo na lang akong sinampal. Saad niya sa akin. Tinignan ko siya na masama. Hindi ko alam pero uminit na kagad ang ulo ko sa kanya. Akala ko ba ako lang maganda para sa'yo? Bakit nang tanungin kitang sabi mo maganda yung artista? Naiinis na bulalas ko sa kanya. Tumawa to ng malakas. Kaya at sa inis ko, binato ko siya ng unan. Sige, tumawa ka pa. Inis na sabi ko sa kanya. You're so cute, babe. Saad niya sa akin kaya inirapan ko siya. Kakainis ka? Nag-sessions na lang tayo ngayon. Saad ko sa kanya. Let's go inside our room, babe. Ano ba sinasabi mo? Wala yung therapist ko kaya ikaw munang aalalay sa akin. Ang dumi talaga ng isip mo. Sabi ko sa kanya. Tumawa lang ito sa sinabi ko at sinimulan namin ang session. Tumagal din kami ng 2 oras. Malaki na rin ang improvement ko. Masasabi ko na malaking tulong sa akin ang pagmamahal ng asawa ko. Lumipas ang mga araw, naging maayos ang lahat. Natapos na rin ang semester at umalis na ang asawa ko sa university. Sa office na siya pumapasok ngayon. Medyo malaki na rin ang tiyan ko at nakakalakad na ako ng paunti-unti. Nandito ako ngayon sa paborito kong spot dito sa bahay nang nakatanggap ako ng tawag mula sa asawa ko. Hello, Jake ko? Sagot ko sa cellphone ko. Hello, babe. Sorry, hindi ako makakauwi mamaya. Kailangan kong pumunta sa Cebu. Sabi niya sa akin. Di ka na ba magdadala ng mga gamit mo? Tanong ko sa kanya. Hindi na, babe. Nagmamadali na kami, babe, at di na ako makauwi. Nahihimigan ko ang lungkot sa boses niya. Sino kasama mo? Tanong ko sa kanya. My secretary. Intayin mo ako at uuwi rin ako kaagad. Huwag kang magpapagutom, okay? I love you, babe. Kayo ni baby. Sabi niya pa sa akin. Mahal ka namin ni baby, Jay ko. Ingat ka sa biyahe. Sabi ko sa kanya. I will, babe. I gotta go now. Uuwi rin ako as soon as possible. Huling sabi niya bago binaba ang tawag. Napahinga ako ng malalim. Ngayon pa lang nalulungkot na ako. Ilang araw kaya siya doon. Nakalimutan kong itanong. Bigla tuloy ako napaisip. Paano kung magtagal siya? Nilibang ko na lang ang sarili ko sa pakikipag-usap sa mga kaibigan ko. Bukas daw nila ako dadalawin. Si mommy naman kinamusta ako. Nalaman niya umalis si Jay kaya pupunta siya mamaya. Sumapit ang gabi at masaya kaming maghapunan nila mommy at Mara. Masaya ako dahil tanggap talaga nila ako. Iha, okay ka lang ba dito? Pwede kang sumama sa bahay? Alok niya sa akin. Okay lang po ako dito, mommy. Ihintayin ko po ang asawa ko. Sagot ko sa kanya. Okay, Iha. Kapag may kailangan ka, tumawag ka lang. Opo, mommy. Salamat po. Sabi ko sa kanya. Umalis na sila, ako na may pumasok na ng silid namin. Namimiss kong asawa ko. Kanina pa siya hindi tumatawag sa akin eh. Kaya kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko siya. Panay-ring lang ito at di man lang niya sagutin. Sagutin imo naman, please. Umiiyak na ako habang kausap ko ang phone ko. Nakatatlong tawag na ako pero hindi pa rin niya sinasagot. Humiga na ako sa kama namin. Bumukas ang pinto at pumasok si Ate Priscilla. Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo? Nag-aalala lang tanong sa akin ni Ate Priscilla. Wala po, ate. Namimiss ko lang po ang asawa ko. Tsaka hindi niya sinasagot ang tawag ko. Kwento ko kay ate. Baka busy lang siya at syempre, mas marami na siyang ginagawa kumpara ng professor pa siya. Sabi naman sa akin ni ate. Alam ko naman yon, ate. Kaya lang kahit isang text at tawag, wala. Ako na nga ang tumatawag sa kanya pero hindi pa rin niya sinasagot. Umiiyak na sabi ko kay Ate Priscilla. Tinapik-tapik naman niya ang kamay ko para patahanin ako. Laking pasasalamat ko dahil mabait si Ate Priscilla. Huwag ka nang umiyak dahil umiiyak rin si baby sa loob, sabi niya sa akin.
Totoo ba yan, ate? Parang batang tanong ko pa sa kanya. Totoo, kaya tumahan ka na. Baka palayasin ako ni sir kapag nalaman niyang umiiyak ka. Pagbibiro niya sa akin. Sorry po ate, matulog ka na ate, okay lang po ako dito. Sabi ko pa sa kanya. Sigurado ka? Nag-aalala lang tanong niya sa akin. Ngumiti ako sa kanya. Gusto ko siyang bigyan ng assurance na okay lang ako. Inayos niyang kumot ko at nagpaalam na siyang lumabas. Pinikit ko naman ang mata ko para matulog na. Pero nagising rin ako dahil naulit na naman ang panaginip ko. Kagaya pa rin to ng dati, nung kasama niya si Karina. Ano bang ibig sabihin nun at lagi ko na lang napapanaginipan? Napatingin ako sa phone ko na nasa side table. Sinilip ko kung tumatawag ba siya. Napangiti naman ako dahil may missed call siya, 3. Binuksan ko ang mensahe. Jake ko. Sorry babe, hindi ko nasagot ang tawag mo. Jake ko. Babe, tulog ka na ba? Jake ko. Sleep well babe. I love you and I really miss you. Alagaan mo si baby lalo ng sarili mo. Uuwi ako kaagad. Marami lang akong inaayos na problema. Basa ko sa mga text messages niya. Kaya nagtipa na rin ako na sagot ko. Me, I miss you Jake ko. Ingat ka palagi, mahal na mahal kita. Yon ang reply ko sa kanya. 3:00 pa lang na madaling araw kaya natulog ulit ako. Kinabukasan pagising ko nasa kusina si Mel at siya ang nagluluto ng breakfast. Nang tumingin ako kay Manang, sumenyas to na nagpupumilit daw. Good morning Sabrina. Bati nito sa akin. Good morning din sa'yo. Bakit ka pala nandito ng ganito kaaga? Tanong ko sa kanya. Dinadalaw kita at gusto ko na may kasabay sa breakfast. Nalaman ko kasi wala dito si Karim kaya sasamahan kita. Nakangiting sabi niya sa akin. Ah, ganun ba? Ikaw ang bahala. Pilit ang ngiting binigay ko sa kanya. Magkasama naman kaming kumain ng agahan nang bigla tong nagtanong sa akin. Sabrina, may balita na ba kayo kung saan nagtatago yung kasama mo sa cheer dance? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam eh. Ang asawa ko kasi nag-aasikaso ng bagay na yan at ayaw niyang sabihin sa akin. Bakit mo naitanong? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala naman. Naalala ko lang kasi ilang buwan na rin, 'di ba? Sagot niya sa akin. Oo, nagtatago talaga siya. Sa pagkakaalala ko, wala naman ako naging atraso sa kanya pero ginawa niya yun sa akin. Huwag na natin siyang pag-usapan kung okay lang. Ani ko sa kanya dahil naiinis lang ako. Okay, sorry. Sagot niya sa akin pero nahihimigan ko ang inis sa boses niya. Nang tumingin ako sa kanya, ngumiti to sa akin. Pero parang kakaiba ang ngiti niya, hindi ko lang mawari kung ano. Di ko na lang pinansin. 2 araw simula nang pumunta sa Cebu ang asawa ko at hanggang ngayon hindi pa rin siya umuwi. 2 araw na rin kaming hindi nag-uusap. Tuwing tulog kasi ako saka siya tumatawag sa akin. Napapansin ko rin palaging dumadalaw dito si Miel. Palagi niya akong kinukumusta. Naging panatag na rin ako sa kanya dahil mabait pala talaga to. Si Karina naman wala na akong balita. Simula noon di na to nagpakita pa sa akin. Buong araw kong inabala ang sarili ko sa pagtatahi. Gusto kong bordahan ng isang lampi ni baby. Medyo lumalaki ng tiyan ko kaya madalas ko na tong kausapin. Di pa ako ulit nakapunta sa check-up ko dahil hinihintay ko pang pag-uwi ng asawa ko. Baby, namimiss ko ng daddy mo. Kamusta na kaya siya? Sobrang busy niya ngayon. Sana naging professor na lang ulit siya, no? Kausap ko sa tiyan. Sobrang lungkot ng mga araw na nagdaan at sobra ako nababahala na baka hindi na siya bumalik. 1 linggo na kasi ang dumaan. Naiiyak na lang ako kapag naaalala ko. Pinunasan ko ang luha ko at mabilis kinuha ang phone ko na nag-ring. Hello? Sagot ko sa kabilang linya. Hello po, ito po ba si Mrs. Morales? Sabi sa akin na isang babae. Binundol agad ng kaba ang dibdib ko. Hindi ko alam pero bigla akong nilamig. Opo, sino po sila? Nauutal na tanong ko sa kanya. Staff po ako ng hotel at nakita ko po ang phone dito ni sir. Pero 3 days na po sila nag-check out dito. Sabi nito sa akin. Sino pong sila? Nagtatakang tanong ko sa babae sa kabilang linya. Sekretary po niya. Sa pagkakaalala ko po, Karina po ang pangalan. Sagot niya sa akin. Okay po, sa inyo na po ang phone na yan? Sabi ko sa kanya bago ko ibaba ang tawag. Galit ako, sobra. Pero walang luhang pumapatak sa mga mata ko. Kailan pa niya naging sekretary si Karina? At bakit wala siyang sinabi sa akin? Ang alam ko, lalaki ang sekretary niya. Pinagtataksilan ba niya ako? 3 araw na siya nag-check out. Saan siya ngayon? Saan sila ngayon?
Nagsasaya ba siya kasama ni Karina? Dahil ba ganito ako, niloloko na niya ako? Maraming tanong ang nasa isipan ko ngayon. Tinawagan ko si Inay. Inay, pwede niyo po ba akong sunduin dito? Tanong ko sa kabilang linya. Sige anak. Sagot nito sa akin ng walang kahit anong tanong. Nasasaktan ako. Sobra ako nasasaktan. Sa sobrang sakit, wala na akong maramdaman kundi galit. Paano niya nagawa sa akin to? Sabi mo ako lang. Sabi mo ako lang mahal mo, pero bakit po to nagawa sa akin? Sumisigaw ako dito sa loob ng silid namin. Soundproof ang silid namin kaya hindi ako maririnig ni Ate Priscilla. Kahit nahihirapan ako, pinilit kong mag-impake ng mga gamit ko. Ngayon lang din bumuhos sa mga luha ko. Ang sakit ng puso ko. Pakiramdam ko para kung hindi makahinga. Tanghali na pumasok si Ate Priscilla. Nagulat to na makitang ginagawa ko. Ano nangyari? Bakit ka nag-iimpake? Nagtatakang tanong niya sa akin. Uuwi po muna ako sa bahay namin sa probinsya, ate. Sagot ko sa kanya. May nangyari ba? Sasama ako. Sabi nito sa akin. Wala ate. Namimiss ko lang ang nanay ko. Tsaka wala akong perang isasahod sa'yo ate. Sagot ko sa kanya. May nangyari nga, ayaw mo lang sabihin. Sasama pa rin ako sa'yo. Magagalit sa akin si sir kapag hinayaan kitang mag-isa. Ate, ito lang ang pabor na gusto kong hingin sa'yo. Nais kong mapag-isa ate, sana maintindihan mo. Sabi ko sa kanya habang may munting luha na pumapatak sa mga mata ko. Niyakap niya ako. Sige, uuwi na lang muna ako sa amin. Kapag may kailangan ka, tawagan mo ko. Sabi nito sa akin. Opo ate, thank you. Nakangiti ako pero may luha sa mga mata ko. Ikaw talaga. Pagkatiwalaan mong asawa mo, alam ko mahal ka niya. Nakangiting sabi sa akin ni Ate Priscilla. Di ako sumagot sa sinabi ni ate. Nakayakap lang ako at tahimik na umiiyak. Hinahaplos niyang buhok ko para patahanin ako. Hapon na dumating si Inay. Umiyak ang mga kasama ko sa bahay. Ayaw nila na umalis ako pero gusto kong magpahinga. Gusto ko i-relax sa isipan ko pati na ang puso ko. Ingat ka doon, Iha. Sabi sa akin ni Manang. Kayo rin po, ingat din po kayo dito. Nakangiting sabi ko sa kanila. Mamimiss ka namin. Aniya sa akin. Ako rin po. Mahanap ako ng asawa ko dahil alam naman niya ang bahay namin. Nagrenta na lang si Inay ng van para hindi ako mahirapan sa biyahe. Okay lang ba anak? Tanong sa akin ni Inay. Opo Inay. Nakangiting sabi ko sa kanya. Matulog ka na lang muna anak. Malayo pa tayo at matagal ang biyahe. Saad sa akin ni Inay. Sinunod ko ang sinabi ni Inay dahil bumibigat na rin talaga ang talukap ng mga mata ko. Napabalikwas ako ng bangon dahil nakahiga na ako sa kama. Ang ganda rin ng kama at kabuuan ng silid na to. Mabilis akong tumayo pero nakalimutan ko, hindi pa pala ako magaling. Natumba ako pero sinubukan ko pa rin bumangon. Biglang bumukas ang pintuan. Anak! Natarantang tawag sa akin Inay. Okay lang po ako Inay. Nakalimutan ko lang po, lumpo pala ako. Parang iiyak na sabi ko sa kanya. Gagaling ka rin anak. Tayo na sa hapag at kakain ka na. Alam ko gutom na kayo ng apo ko. Opo Inay, gutom na po kami. Sabi ko sa kanya. Inalalayan ako ni Inay na makapunta sa mesa. Bukas, ihahati dito ang saklay mo. Ayaw mo naman kasing dali ng saklay mo na nasa Maynila. Sabi sa akin ni Inay. Di na lang ako sumagot. Iniwan ko kasing lahat doon. Ayoko magdala ng gamit na galing sa kanya. Nagbalik loob na naman ako sa mga damit kong pangmanang. Namiss ko ang dati kong sarili. Sana ganun din ang asawa ko. Pero malabo nang mamiss ako noon. Siguro, ang saya niya ngayon. Kumain ka na anak. Natutulala ka na dyan. Dinig kong sabi ni Inay. Nakalimutan ko kasi kasama ko pala sila. Pasensya na po kayo Inay. Nahihiyang sabi ko sa kanya. Umiti lamang to at kumain na kami. Naging tahimik ang kapagkainan. Alam ko na nag-uusap silang dalawa gamit ang mga tingin nila. Okay lang po ako, Inay, bunso. Sabi ko sa kanila nang di ko na matiis ang katahimikan na bumabalot sa paligid. Sabi ko sa Inay, okay lang si ate. Saad naman ni bunso. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Na matapos kaming kumain, natulog ako ulit. At kagaya naman nakarang araw, parang bangungot na bumabalik sa akin ang panaginip ko. Halos gabi-gabi ko na siyang napapanaginipan. Ano ba ang ginawa ni Karina? Bakit palagi niya akong dinadalaw sa panaginip ko? Akala ko ba okay na kami, pero bakit kasama niyang asawa ko? Kasi ang buong akala ko babalik na to sa ibang bansa. Wala na akong cellphone kaya hindi ko rin matawagan si Mara para sana magtanong sa kanya.
Pakiramdam ko nagsisi akong bigla dahil sa mga desisyong ginawa ko. Mataas ng sikat ng araw pero dilat pa rin ako. Hindi ko kayang matulog na lang. Biglang bumakas ang pintuan at nakita ko ang pangamba sa mukha ni inay. Anak, kailangan mong bumalik sa Maynila. Umiiyak na sabi nito sa akin. Bakit po inay? Natatakot na tanong ko sa kanya. Ang asawa mo. Ano nangyari sa asawa ko inay? Umiiyak na tanong ko sa kanya. Kasi anak Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi ni inay dahil nagdilim bigla ang paningin ko. Anak! Nagising ako dahil may narinig akong ingay. Nang idilat kong aking mga mata, nakita ko si Mommy. Umiiyak ito. Kaya nagtaka ako kung ano nangyayari. Mommy, ano pong nangyari? Nauutal na tanong ko sa kanya. Anak, ang asawa mo. Umiiyak na sagot niya sa akin. Ano pong nangyari sa asawa ko? Bakit di niyo sabihin sa akin kung ano nangyari sa kanya? Nasaan ang asawa ko? Nasaan si Jake? Sumisigaw na ako. Naguguluhan na ako sa kanila. Parang walang nais magsalita sa kanila. Ano ba? Magsalita naman kayo. Umiiyak na sigaw ko sa kanila. Alam ko may mali at ramdam ko yon. Wala na si Karim. Patay na ang anak ko. Umiiyak na sabi sa akin ni Mommy. Parang bomba sa pandinig ko ang narinig ko. Natulala ako at hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi nila. Wala na si Karim. Patay na ang anak ko. Wala na si Karim. Patay na ang anak ko. Wala na si Karim. Patay na ang anak ko. Paulit-ulit kong narinig iyon mula kay Mommy. Hindi totoo yan. Hindi pa patay ang asawa ko. Ilabas niyo ang asawa ko. Ilabas niyo. Parang awa niyo na Mommy. Ilabas niyo ang asawa ko. Nasaan ba siya? Hindi niya kami po pwedeng iwan ni baby. Hindi pwede. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Anak, Mommy, hindi po patay ang asawa ko. Hindi po. Hindi pwede. Lumapit sa akin si Justin at binuhat ako papunta sa wheelchair ko at lumabas kami sa silid ko kung saan ako naroon. Paglabas ko may kabaong akong nakita. Napahawak ako sa dibdib ko at hindi ko alam kung kaya ko bang tingnan ang loob ng kabaong. Parang di ako makahinga. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ko kaya. Sobrang sakit ang nararamdaman ko. Pinilit kong lumapit sa kabaong niya. Halos hindi ko siya makilala. Tanging ang wedding ring lang namin na nakikilala ko. Sabi mo, babalik ka. Sabi mo, mahal mo kami ni baby. Pero bakit iniwan mo kami? Paano na kami? Paano ako? Kala ko ba mahal mo ko pero bakit mo ko iniwan? Jacob, bakit? Bakit? Tanong ko sa kanya. Sana hindi ka na lang umalis. Sana may dali pang baby natin. Hindi pa ako magaling pero iniwan mo ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya mag-isa, Jake. Jake! Bumangon ka dyan. Sabing bumangon ka. Nagwawala na ako dahil hindi ko kayang tanggapin na wala ng asawa ko. Hindi ako naniniwala. Justin, ipasok mo muna siya sa silid niya. Dinig kong utos ni Mommy kay Justin. Magpahinga ka muna, sabi ni Justin sa akin. Dito lang ako, hindi ko iiwan ang asawa ko. Please, hayaan niyo akong bantayan siya. Gusto ko sana nasa tabi ko siya. Mommy, please. Nagmamakaawa kong saad kay Mommy. Kailangan mong magpahinga, anak. Makakasamahin sa baby mo. Mahinahong sabi sa akin ni Mommy. Gusto po namin siyang makasama ni baby. Please, Mommy. Hayaan niyo po kami makasamang asawa ko. Dito lang po ako, please po. Umiiyak na pakiusap ko sa kanya. Lumapit sa akin si inay at niyakap niya ako. Hindi naman naalis ang asawa mo, anak. Magpahinga ka muna. Isipin mo ang baby ninyo. Hindi na naisin ni Karim na magpuyat kayo. Sabi sa akin ni inay. Wala ako nagawa kundi sundin sila. Pumasok muna ako ng silid. Iwan niyo muna po ako. Nais ko pong mapag-isa. Wala sa sariling sabi ko sa kanila. Lumabas sila at ako na lang naiwan mag-isa. Doon bumuhos ang luha ko. Humagulgol ako. Bumuhos ng sobrang luha ko. Sobrang sakit ng puso ko. Inaampas ko ang dibdib ko dahil nahihirapan akong huminga. Gusto kong sumama sa iyo, Jake ko. Isama mo na lang ako. Kausap ko sa kawalan. Hindi ko kaya mag-isa. Sinanay mo ko. Tapos ngayon iiwan mo ko. Ang daya mo. Ang daya-daya mo. Umiyak ako nang umiyak hanggang sa nakatulog ako. Pagising ko, naiyak na naman ako ulit. Di ako nakakaramdam ng gutom. Tanging pag-iyak lang ang ginawa ko. Hindi ko nais kumain dalang nais ko lang sumama na sa asawa ko. Bukas ililibing na siya at di pa ako handang pakawalan siya. Sobrang hirap at sakit ang nararamdaman ko. Bakit sa lahat sa kanila pa nangyari ng sekretary niya ito?
Ano ang dahilan para mabangga sila at sumabog ang kotseng sinasakyan niya? Bakit sa lahat, siya pa ang kinuha sa akin? Mabuting tao ang asawa ko? Naitatanong ko na nga kung ano ba ang naging kasalanan ko para parusahan ako ng ganito? Kung bakit sa lahat ng taong narito sa akin pa ito nangyari. Dumalaw din ang mga kaibigan niya. Ang mga taga-university pumunta rin. Buong araw akong nasa tabi ng kabaong niya. Hindi ako umaalis, nais kong sulitin ang mga oras na kasama ko siya dahil bukas magiging alaala na lamang siya. Mga alaala na kailanman hindi ko makakalimutan. Jake, mahal na mahal kita. Mga salitang paulit-ulit kong sinasambit sa kanya. Ihintayin mo ako. Magkikita rin tayo at magkakasamang muli. Mahal kita, sobrang mahal kita. Gising ako buong gabi at wala akong balak na matulog. Nakita ko ang pag-aalala sa mga mata nila, pero parang naging manhid na ako. Nawalan na ako ng gana sa paligid ko. Anak, kumain ka na. Kanina ka pa hindi kumakain. Alok sa akin ni inay. Busog pa ako, nay? Sagot ko sa kanya. Kahit konti lang, anak. Pagpapamilit ni inay sa akin. Tumingin lang ako sa kanya. Hayaan niyo na lang ako, inay. Anak! Umiiyak na tawag sa akin ni inay pero umiling lang ako sa kanya. Kahit anong pilit nila sa akin, hindi pa rin ako sumusunod sa kanila. Nanatili lang ako sa kung saan ako nakaupo. Ngayon, bumangon ang galit ko sa katim ko na naging sanhe ng pagiging lumpo ko. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako magiging ganito. Hindi umalis sa pagtuturo sa Jake. Naikuyom ko ang kamao ko sa galit. Siya ang may kasalanan ng lahat ng ito. Naghahanda ng lahat dahil ngayong araw na ang libing ng asawa ko at ng sekretary niya. Walang tigil sa pagpatak ang luha ko. Sobrang sakit na ng mga mata ko. Parang sinasaksak ng punyal ang puso ko. Pakiramdam ko mamamatay na rin ako. Nagwawala na ako. Hindi ko nais na umalis ng asawa ko. Jake! Jake, please! Mommy, inay, pigilan niyo po sila. Pakiusap ko, please po. Nakaupo na ako sa damuhan. Nakayapos sa akin si inay at si Bunso. Umiiyak ang lahat sa paligid ko. Hanggang sa nanlabo ng paningin ko at hindi ko na alam ang sumunod na nangyari. Noong magising ako, nakatulala lang ako. Bawat sulok ng silid na ito may mga alaalang bumabalik sa akin. Simula ng unang pagkikita namin, halos lahat yon sariwa pa sa alaala ko. Nakatingin ako sa wedding pictures namin ng asawa ko. Ang gwapo talaga niya, lalo na kapag nakangiti siya. Bakit mo naman hinayaan na mag-isa ako? Bakit di mo kami binalikan? Bumalik ka pala pero hindi na kita makakasama pa? Malungkot ako habang kinakausap ko ang litrato namin. Ilang araw na simula nang mailibing ang asawa ko. Ang pakiramdam ko wala nang saysay ang buhay ko. Nagkukulong lang ako sa kwarto namin at doon ko kinakausap ang asawa ko. Pakiramdam ko mababalo na ako. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Tanong sa akin ni mommy. Tumingin ako sa kanya. Hinaplos naman niya ang buhok ko. Alam ko nasasaktan ka. Tayong lahat nasasaktan pero anak, sana isipin mong baby ninyo. Mas magandang sumama ka muna sa inay mo. Makakasama mo rin si Priscilla. Bumalik ka rito kapag magaling ka na at kapag nakapanganak ka na. Mag-aral ka ulit. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kulungkutan kasi hindi yun gugustuhin ng asawa mo. Ipagpatuloy mong buhay mo. Nandito lang kami para sa inyo ng apo ko. Lagi mong tatandaan mahal namin kayo. Ihintayin kita na bumalik sa amin. Umiiyak na pahayag ni mommy. Napaiyak ako sa mga sinabi ni mommy. Tama siya. Hindi gugustuhin ng asawa ko maging ganito ako. Mommy, salamat po. Pasalamat ko sa kanya at niyakap ko siya na sobrang higpit. Umiiyak kaming pareho. Ramdam namin ang pangulila ng bawat isa sa asawa ko. Lagi lang kaming nandito. Magpakalakas ka, anak. Normal ang umiyak at masaktan pero sana isipin mong bata na nasa sinapupunan mo. Kailangan ka niya. Nawalan man siya ng ama pero nandyan ka pa. Hindi dapat huminto ang buhay, anak. Mas gugustuhin ni Jake na makitang matapang at masaya ka. Mahaba ang litanya sa akin ni mommy. Tama po kayo, mommy. May iniwang alaala sa akin ng asawa ko. Nakangiting sabi ko habang patuloy ang pagpatak ng mga luha ko. Bago ko umalis, dumaan muna ako sa bahay namin ng asawa ko. Malungkot kong nilisan ang bahay namin. Babalik ako at tutuparin ang pangarap ko para sa amin ng anak ko. Kahit nawala ng asawa ko, hindi ako pwedeng tumigil dahil iniwan niya sa akin ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Mahal na mahal kita, Jake ko. Gabayan mo kami ng anak mo. Hindi ka mawawala sa puso ko habang buhay. Huling salitang sinabi ko sa puntod niya bago ko umuwi sa amin sa probinsya. Haharapin ko ang bukas kasama ng anak ko.
Ano nga kaya ang nangyari kay Karim? Patay na nga kaya ang asawa ni Isabel? Anong buhay ang naghihintay sa kanya ngayong wala na sa tabi niya ang asawa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.